Greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras neto, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. At ang ating pong usapin, no? Sa ang ating pong usapin. Sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Boy King sa 8712. O bago tayo magpatuloy, sa mga baguhan pa lang po, no, na hindi pa nakapag-subscribe, ay pwede po bang pakiclick po ang subscribe, share, and like buttons po natin. Kung hindi naman po ano sa inyo, kapuresyon, no? At lalo na kung if you find our videos informative, ay hindi naman po zero kalabisan kung ako po hihirit po sa inyo na paki-subscribe, share, and like ang click na po yung ating mga videos na yan upang sa ganun mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube at mapalawig pa natin ang ating advokasya na ma-spread out natin ang ating legal na information o Kalaman campaign, no? Sa ating mga kababayan, saan man po sila o kayo naroroon, because for all you know, sila, kayo, or it could be your friends, your kamag-anak po ninyo, or in your neighbors, o kakilala ninyo, ay may mapulot din po sila, no? Sa mga pinag-usapan po natin na legal na impormasyon. Sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. And I would like also to use this opportunity to express my appreciation, no, sa mga supporters po natin, mga subscribers po natin, no, na wala pong humpay ang kanilang pagsuporta, lalo na yung hindi po nag-click nag-skip po ng ads po natin, no. Maraming salamat. Alam naman po ninyo kung kayo yon o sino yon, di ba? And much to my desire na sabihin ko lahat, pero napakarami po. So, para wala pong tampuhan, no? Alam naman po ninyo yon. Thank you very much sa pagsuporta ninyo sa ating channel. Dahil kung hindi po sa inyong suporta, ay matagal na po tayo nag-give up, no? So, alam naman po ninyo, no? Ang pag-produce po ng content is not malaking oras po, no? Ang ginugugol po niyan, no? Just to come out with a video, no? At saka, siyempre, meron pong research. We have to do a lot of administrative works on this. At alam naman po ninyo na ay hindi naman po talaga ito yung ating bread and butter. Meron din po tayong trabaho, no? Meron din po tayo mga ibang professional commitment. So, talaga pong sa abot ng ating makakaya, ay talaga pong pinipilit po natin na kahit paano ay nandito pa rin tayo, no? Sa larangan sa ating platform upang sa ganun ay matupad po natin ang ating advokasya, no? Sa ating lipunan na makapagbigay po ng legal na kalaman, impormasyon, no? Sa ating mga kababayan. Okay? So, maraming salamat, no? Sa inyong lahat. Okay. Bago tayo magpatuloy, no? Bibigyan po natin ng daan ang sulat po sa atin ni Boy King, no? Sabi natin kanina. Okay. Sabi niya, good morning po. Tanong ko lang po, may visa po ba ang sinanla sa lupa ng isang tao? 22 years na po, wala na po ang pinagsanglaan. Now, hindi natin alam kung anong ibig mo sabihin, wala na yung pinagsanlaan. Yung pinagsanlaan ba ay namayapa na o hindi na makita? Okay? Pero may tatak po sa tax declaration. Hindi may ililipat ang pangalan ng bumili. Okay? Kailangan daw ang letter galing sa pinagsanlaan bago ilipat ng assessor sa pangalan ng bumili. Ano po ang pwedeng gawin? Alright? Of course, sinabi na ng assessor, okay, kailangan ay may sulat na galing sa pinagsanglaan. Bakit? Kung pinaglipat kasi, maring itong nakatatak na sinasabi mo ay merong adverse claim. Okay? O mayroong itong most likely adverse claim point o mayroong sanla. Okay? So, itong tinatawag na adverse claim man yan, yung sanla, ito may encumbrances. Okay? Now, kahit nasabihin mong 22 years na nakalipas,
ay hindi naman basta-basta maalis yan o ma-cancelled nang wala pong kaakibat na proseso. Ang isa dyan sa proseso ay kailangan ay magpakita ka ng tinatawag nating katibayan. Sabi sa iyo, kasulatan, no? I would say a verified or under oath na affidavit. Halimbawa, na sinasabi na pinagsanglaan ay wala na siyang habol, quits na, bayad na, okay? Yung pagkakautang nito, no? Kung may pagkautang man, okay? Yun lang, pag nagawa mo yun, ika-cancel yan ng assessor's office, yung tax declaration certificate na yan, at ma-cancel ito at mapalitan ng panibagong tax declaration certificate, no? Assuming na kumpleto yung papila, may ICAR ka na halimbawa, okay? Upang sa ganon ay mailipat ang tax declaration certificate, no, sa bagong may-ari ng lupa kung na siya yung nakabili nito. Ngayon, ang problema kasi dito sa sulat mo ay hindi mo na ngayon matagpuan kung nasaan yung assessor's office. I mean nasaan yung nagsanla nito, no, base sa advice ng assessor's office. So assuming na bayad na yung sangla, kasi datin makita kung ano bang nature ng nakatatak doon. Kung nakatatak ba sangla, okay, o adverse claim. Kasi kung may adverse claim yan, okay, ay pwede naman yung i-verify sa korte kung saan ba located yung property na yan. At kung nagkaroon ba ng nagkaroon ba ng pag-file ng complaint, no, doon sa lupa, no, sa korte. Kung wala naman, at least alam mo na ngayon. Ngayon, kung halimbawa sangla yan at ang usapan halimbawa ay 5 taon dapat bayaran o hindi nabayaran. Okay? Now, since 22 years nang nakalipas, okay? So, mas malamang, no? Malamang na kung walang ginawang legal na hakbang ang pinagsanglaan para mabayaran ang sangla, okay? O matubos yung sangla. At 10 taon na nakaraan na nagkaroon ng default, assuming nagkaroon ng default nung yung nagsanla, no? Pero walang ginawang legal na hakbang ang pinagsanglaan. Either nag-file ng complaint sa korte, no, to enforce real rights, no, ay pag ganyan, at hindi, halimbawa, hindi nagkaroon ng pagrimata o auction sale, okay? So, after 10 years from the day of default, okay, 10 years from the day kailan? From the time of default, at walang ginawang legal na hakbang ang pinagsanglaan, ay prescribe na po ang karapatan ng pinagsanglaan, no, upang i-enforce pa yung kanyang rights. On this basis, no, kung ganitong nangyari, abay pumunta ka sa inyong abogado at sabihin mo sa abogado na natalakay natin dito na na prescribe na it at all, prescribe na yung karapatan ng pinagsanglaan na ma-enforce pa yung kanyang real rights dahil nga nakalipas ang 10 taon from the date of default na wala siyang ginawang hakbang, legal na hakbang upang ma-enforce yung kanyang real rights base dito sa sangla. Okay? So, yan ang maaari mong gawin, or kung fully paid na yung sanla, okay? Fully paid na. Assuming fully paid na. Abay, magkaroon din ng certificate yung pinagsanlaan na fully paid na. Pero kung hindi makita yung pinagsanlaan, okay, yung sinasabi natin sa number 2, na remedy mo, ay yun nga, maaari mong sabihin na kung ano man pagkakautang ay fully paid na. Because ayon po sa ating Article 1142 ng Civil Code po natin, okay, an action to enforce real rights, no, from the mortgage, no, should be enforced within 10 years from the time the right of action accrues. So, yun po ang isa-cite ninyo na legal basis upang sa ganon ay ma-cancel, no, ang sinasabi nating lien o tatak doon sa dito sa tinatawag nating tax declaration certificate. Now, upang maging ganap yan, at kasi nagkaroon ng bilihan, abay, huwag kayo tumigil dyan, kailangan
ah, kailangan magbayad din ng kaakibat na taxes, lalo na bilihan niya, no, sa BIR na bayad ang capital gains tax at ganun din yung documentary stamp tax upang sa ganon ay mabigyan kayo ng certificate, authorizing registration or ICAR ng BIR na siyang kakailanganin mo yan, no, sa pagparehistro ng inyong deed of sale sa Register of Deeds, no? At pag narehistro yan, kayo pumunta na doon sa assessor's office upang sa ganun, yun nga, ay ma-cancel yung lien o nakatatak doon sa tax declaration certificate at pag na-cancel yan, ay mabigyan kayo ng panibagong tax declaration certificate na malinis na, no? Wala na yung nakatatak doon. Okay? So I hope nasagot natin ang katanungan o nabigyan natin ng daan ang katanungan ni ni Boy Kings 8712. Alright? Maraming salamat. O bakit bago tayo magpatuloy, no? Pwede bang humingi ng oras ninyo, no? Meron po tayong pinopromote na libro, no? Ito pong legal handbook, no? A Daily Companion for All. Ito pong librong ito, no? Kasama na rin po yung ating handbook on the legal rights, no? Hindi na po kailangan kayong lawyer diyan, no? As long as marunong kayo magbasa, no? This could be a helpful reference materials po sa inyong bahay, sa inyong workplaces, no? In event na kailangan po ninyo, meron kayong legal na impormasyon na kailangan, these books, no, could be a handy reference, no, materials po sa inyo. Halimbawa, itong legal handbook natin, A Daily Companion for All. Pag sinabing A Daily Companion for All, you need not be a lawyer. Ito po kung ay meron kayo nito, no, kasi po ang librong ito contains an abstract, no, or extract of the laws, no, na may kinalaman po sa buhay po natin. Okay? From the time na ang isang tao ay pinanganak, nag-asawa, nagkaroon ng anak, nagkaroon ng issues sa family relation, hiwalayan, annulment of marriage, legal separation, meron pang issues sa divorce, no? Nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng issues si employer at saka si employees, okay? And pagpatitulo ng lupa, cancellation, right of way, easement, okay? More or less po, nandito po sa ang mga extract ng batas po niyan, more or less ay makikita po ninyo dito sa Daily Law Companion for All, dito sa legal handbook po. Okay? And of course, yung atin din pong handbook on our Bill of Rights, no, na kung saan pag ang Estado po ay nag-exercise po ng kanilang inherent powers, no, as a sovereign state, the power of taxation, the power of eminent domain, na kung saan ay pwede pong makuha mo, expropriate po ang ating properties, no, for legal for public use and purpose, no, of course subject to just compensation, but there are times also na hindi entitled, no, for just compensation ng isang property owner. Okay? And then kung halimbawa rin po sa issue po ng pag-aresto, kailan ba tayo pwedeng ma-aresto ng walang warrant? At may tinatawag tayong warrantless arrest. Kailan ba pwedeng mahalughog o makumpiska ang isang property na wala pong warrant o dapat may warrant talaga? Meron ba dapat search and seizure? Okay? At kung ang isang tao ay maaresto, no? Ano ba ang kanyang karapatan kung siya ay under custodial investigation? So, and then, ano po tayo nga, no? We are already in this digital world na kung saan pag ang ating po mga electronic gadgets po natin, tulad ng computer, laptop, tablets, mobile phone, ay magagamit po sa isang krimen. Maging cybercrime po yan. Ano? Ang mga ito could be subjected po cyber warrants, no? At makuha po ang ating mga electronic gadgets for forensic examination. So, ito po mga librong nabanggit, no, could be very useful reference kung meron po kayo nito sa inyong bahay o sa inyong workplaces. Okay? Lahat po mga librong ito ay hardbound po sila. And then, sa mga panyeras po natin, kung kayo ay nagpa-practice po sa labor, no,
at saka sa industrial relations, no? O mga HR practitioners po natin, of course, mga corporate practitioners po natin, at saka itong mga CIPRA, no? The Code of Professional Responsibilities and Accountability, ay ito po mga libro ito, basic po ito. These books could be very helpful, no? Handy reference materials in the practice of our profession. Okay? So maraming salamat, and kung interesado po kayo, you can have this screenshot po ninyo, and meron po silang barcode po dyan, no? And you can visit their website, no? And magkakaroon kayo ng more information about these books. They have branches in Metro Manila, Makati, Manila, Mandaluyong, Quezon City, and of course sa Cebu at saka sa Davao. They have also branches there, okay? So thank you very much sa inyong oras, no? And let's now proceed with our discussion. Sa mga kapapasok pa lang, no? At hindi pa nakapag-subscribe, if you find our videos helpful, paki-click po ang subscribe, share, and like buttons po natin, and of course yung notification bell upang sa ganun pag may mga update po tayo, you'll be duly notified. Maraming salamat po, and I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye.